Nagsisimula ang pelikula noong ika-13 ng Disyembre, 1937, sa Nanking, China sa gitna ng kaguluhan ng digmaan sa pagitan ng mga Tsino at Hapon. Tatlong babae ang desperado na tumakas para sa kanilang buhay. Ang hangin ay makapal na may hamog mula sa walang humpay na pambobomba. Walang awa ang mga sundalong Hapon, na humantong sa pagkamatay ng maraming sibilyan. Maging ang mga estudyanteng nagsisikap na magtago sa ilalim ng mabibigat na bag ay tinutugis at pinapatay ng mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, ang Western mortician na si John Miller ay tumatakbo, naghahanap ng kanlungan sa isang sira-sirang pabrika. Nahulog siya sa isang tumpok ng alikabok. Itinusok ng isang sundalong Hapones ang kanyang bayonet sa alikabok ngunit walang nakitang dugo at nagpatuloy. Sinubukan ni John na makatakas ngunit pinigilan siya ng sundalo na humiling sa kanya na sumuko. Lingid sa kaalaman ng sundalo, malapit nang gumuho ang pader sa likuran niya. Nang mangyari ito, nagtago si John sa isang maliit na lagusan, at nakatagpo siya ng dalawang batang babae. Nagpakilala siya pero hindi nila naiintindihan ang salita ni John. Desperado, nagtanong siya tungkol sa Winchester Cathedral na nagpapaliwanag na kailangan niyang ilibing si Padre Engelman. Isang batang babae ang nagpahayag na sila ay mula sa kumbento. Samantala, mahigpit ding nakikipaglaban ang mga sundalong Tsino para protektahan ang kanilang mga mamamayan. Gumagamit sila ng mga sniper upang patayin ang mga sundalong Hapones na humahabol sa mga tumatakas na mga sibilyang Tsino. Ang mga magigiting na sundalong ito ay lumikha ng isang tiyak ngunit mahalagang ligtas na daanan para sa kanilang mga kababayan sa gitna ng patuloy na kaguluhan at karahasan. Habang tumatakas ang mga sibilyan, ang mga natitirang sundalong Tsino ay nakipagsagupaan sa mga puwersang Hapones sa nakamamatay na labanan. Sinira ng tangke ng Hapon ang mga tropang Tsino, na humantong sa kanilang pagkatalo. Sa gitna ng kaguluhan, matapang na iniligtas ni Major Lee ang kanyang malubhang sugatang kasamang si Pu Sheng, at nagtago sila malapit sa simbahan. Sa simbahan, hawak ni John ang mga kamay ng dalawang babae, umaasang maprotektahan sila habang sila ay nasa simbahan. Sa loob, nakilala nila si George Chen, ang batang caretaker sa simbahan, na nagpapaliwanag sa kalunos-lunos na sinapit ni Padre Engelman. Ang katawan ng pari ay nakahiga sa isang malaking hukay, isang mabangis na testamento sa mga kakilakilabot na digmaan. Samantala, ang mga estudyante ay nagtitipon sa altar, umiiyak at nagdarasal. Ang mga tensyon ay tumaas sa kanila, na humahantong sa isang away at pagsisi sa isa't isa. Si John at George ay namagitan, na namamahala upang ihinto ang alitan sa pagitan ng dalawang babae. Inihayag ni George na sila na lang ang natitira dahil nakatakas ang kanilang kusinero na si Go. Nabigo si John, na napagtanto na ang kanyang pangunahing dahilan sa pagdating ay walang saysay. Nakiusap si George kay John na manatili, ngunit si John, na nag-aalala tungkol sa pera, ay naghanap sa simbahan ng nakatagong pera, ngunit wala siyang nakita. Sa pakiramdam ng pagkatalo, nagpasya si John na magpahinga sa silid ng pari, tinatrato ang kanyang sarili bilang isang boss sa proseso. Sa labas ng simbahan, nagtitipon-tipon ang isang grupo ng mayayamang kabataang babae, sinusubukang pumasok. Pinipilit nilang pumasok dahil nakipagkasundo na sila kay Go. Inihayag ng mga babae ang kanilang sarili bilang mga patutot mula sa Qinghai River. Mahigpit na tumanggi si George na papasukin sila, ipinaliwanag na wala na si Go upang igalang ang anumang mga kasunduan. Hindi pinapansin ang kanyang mga pagtutol, inihagis ng mga determinadong babae ang kanilang mga bagahe sa ibabaw ng dingding ng simbahan at iniangat ito para makapasok sa loob. Sinubukan ni George na pigilan sila, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang mga estudyante at si John, na nakatingin sa bintana, ay nagulat sa eksena. Si John, na nakaupo sa itaas na bintana, ay nakikipag-usap sa mga babae. Nang gabing iyon, ang mga babae ay nagsaya sa isang silid, ang kanilang malalakas na boses at pagsusugal ay umaalingaw-ngaw sa simbahan. Si Yumo, ang pinuno ng grupo, ay nakita ng isa sa mga estudyante na nagmamasid sa kanila, dahilan upang tumakbo ang dalaga sa takot. Sa itaas, namigay si John ng isang tumpok ng harina sa mga batang babae, tinitiyak sa kanila na magkakaroon sila ng tinapay sa lalong madaling panahon. Habang niluluto ang tinapay, patuloy na kumakatok ang mga babae sa pinto, sabik na lumabas. Sa wakas ay lumabas sila at nagtipon sa kusina, na nagdaragdag sa magulong kapaligiran. Si George, na nasa gilid, ay nagalit nang matuklasan niya na iniinom ng mga babae ang nakatagong alak.
Ang pagkatuklas ni John sa alak ay humantong sa kanyang panliligaw kay Yumo, na nagsasalita ng Ingles at nagpapadali sa kanilang pag-uusap. Ang tensyon at dynamic sa loob ng simbahan ay patuloy na nagbabago habang ang gabi ay umuusad, kasama ang pakikipag-ugnayan nina John at Yumo na nagdaragdag ng isang bagong layer sa paglalahad ng drama. Bago matapos ang gabi, binisita ni Yumo ang silid ni John sa itaas, at ipinapalagay ni John na malapit na silang magbakbakan. Naghahanda pa nga siya ng pera para ibigay sa kanya. Gayunpaman, ginugulat siya ni Yumo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya upang makatakas sa Nanking. Sa una ay iniisip ni John na siya ay nagbibiro lamang, ngunit dahil sa kanyang seryosong pag-uugali, napagtanto niya na siya ay nagsabi ng totoo. Galit sa reaksyon ni John, lumabas ng kwarto si Yumo. Samantala, pinilit ni Major Lee ang kanyang pagpasok sa simbahan, at dinala siya ni George sa isang silid. Binuhat ni Major Lee si Po Sheng, na malubhang nasugatan, at dahan-dahan na inilagay sa isang kama, ipinapaliwanag na gustong gugulin ng batang sundalo ang kanyang huling sandali sa isang mainit na lugar. Nalungkot sa sitwasyon, sinabi ni Major Lee na si Po Sheng ang pinakabata sa kanila na namatay sa gitna ng digmaan. Pagkatapos, pumasok si Major Lee sa isang silid kung saan nagdadasal ang mga estudyante. Iniwan niya ang isang sapatos na pag-aari ng isa sa mga estudyante, na nakita niya kanina sa araw na iyon, bilang isang tahimik na kilos ng kanyang presensya. Sa isang mabigat na puso, siya ay lumabas sa simbahan, ang bigat ng patuloy na digmaan at ang mga pagkatalo na dulot nito ay maliwanag sa kanyang bawat hakbang. Tumakbo si Yumo kay Major Lee, nakikiusap para sa kanyang tulong. Nag-uusap sila ng higit pa sa altar nang biglang bumagsak ang hangin, na tumambad kay John na pinagmamasdan sila mula sa itaas. Habang bumababa si John, tinutuya niya si Yumo, na nagsasabi na tumanggi si Yumo sa kanya na makipagbakbakan dahil malaki ang binayad ng sundalo sa kanya. Nagalit dito si Major Lee, at nagkaroon ng away sa pagitan nila ni John. Kinaumagahan, tumaas ang tensyon habang pinaghihigpitan ng mga estudyante ang mga babaeng patutot sa paggamit ng banyo, na humahantong sa pagtatalo. Nagalit ang isang babae at hinawakan ang buhok ng isang estudyante, at nagkaroon ng away. Ang kaguluhan ay lumalala nang ang estudyante ay binaril sa leeg at namatay, na nagpapakita ng pagsalakay ng mga Hapon sa simbahan. Kumalat ang panik habang tumatakas ang lahat. Ang mga babaeng patutot ay sumugod sa cellar habang ang mga estudyante ay tumatakbo sa itaas. Sa gitna ng kaguluhan, sinuot ni John ang damit ng pari. Pagpasok, sinigawan niya ang mga sundalong Hapon, na inuutusan silang huminto sa karahasan na ginagawa nila. Sandaling huminto, ngunit ipinagpatuloy ng mga sundalo ang kanilang kasuklam-suklam na mga aksyon ng hiwain ng isang pinuno ang karatulang pulang krus na hawak ni John. Ang kalupitan ay patuloy na hindi napigilan. Sa labas, napagtanto ni Major Lee ang mahirap na sitwasyon at nagsimulang kumilos. Isa-isa niyang binaril ang mga Japanese soldier. Ang mga Hapon, na naalarma sa hindi inaasahang pag-atake, ay nagmamadaling hanapin ang bumaril. Gayunpaman, may plano si Major Lee. Bago nila siya mahanap, inilagay niya ang lahat ng kanyang bomba sa paligid ng lugar. Habang papalapit ang mga sundalong Hapones, pinasabog niya ang mga bomba, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa kalaunan, itinuro ng mga sundalong Hapones ang kanyang lokasyon at pinaputukan siya, na naging sanhi ng pagkahulog niya mula sa gusali. Lingid sa kanilang kaalaman, itinali ni Major Lee ang sarili sa isang lubod na nakakabit sa sunod-sunod na bomba. Habang siya ay bumagsak, ang mga bomba ay sumasabog na nagreresulta sa isang napakalaking pagsabog na nagpawi sa gusali at pumatay sa natitirang mga sundalo. Makalipas ang ilang oras, dumating sa simbahan ang matataas na opisyal ng Hapon. Si Colonel Hasegawa ay nakipag-usap kay John na nag-aalok ng paghingi ng tawad at paliwanag para sa mga kakilakilabot na pangyayari. Nagdala siya ng isang bag ng patatas bilang kilos ng mabuting kalooban at tiniyak kay John na babantayan na ngayon ang kanilang simbahan upang maiwasan ang anumang karagdagang insidente. Bago umalis, hinanap ni Colonel Hasegawa ang piano at tumugtog ng Japanese folk song na pinamagatang My Home. Nang makaalis ang mga sundalong Hapones, agad na inilibing nina John, George, at ng mga estudyante ang dalawang batang babae na binawian ng buhay dahil sa pag-atake ng mga Hapones. Sa loob ng simbahan, ipinahayag ng mga babaeng patutot ang kanilang kalungkutan at pagkakasala sa natitirang mga batang babae, na kinikilala na sila ay may pananagutan sa mga pagkamatay.
Sa ibang pagkakataon sa kwarto, kinausap ni George si John, nakikiusap na manatili siya. Gayunpaman, iginiit ni John na hindi siya maaaring manatili. Ang hindi pagkakasundo na ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Si George na nabigo, ay umalis sa silid. Gayunpaman, nagkamalay si Po Sheng, ngunit siya ay maputla at halos hindi makapagsalita. Nasa tabi niya si Dao, naglalaro ng pipa at nag-aalaga sa kanya. Samantala, pumasok sa simbahan ang isang Chinese na nagpanggap na Japanese interpreter at nakipag-usap kay Shu. Ang lalaki ay ipinahayag na si Mr. Mang, ang ama ni Shu. Nag-uusap sila sa altar habang nanonood ang mga babae. Iginiit ni Mr. Mang na dapat umalis si Shu sa Nanking upang iligtas ang sarili, ngunit tumanggi si Shu, determinadong manatili para samahan ang kanyang mga kaklase. Pagbalik ni Shu sa itaas, inakusahan siya ng kanyang mga kaklase bilang isang traidor. Si John, nang malaman ang presensya ni Mr. Mang, ay hinarap siya. Ipinaliwanag ni Mr. Mang ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ni Shu, at si John ay humiling ng kanyang tulong sa pagsakir ng mga tool upang ayusin ang isang truck para sa kanilang pagtakas mamaya. May isa pang heart-to-heart na pag-uusap sina Yumo at John. Ibinahagi ni Yumo ang kanyang kalunos-lunos na kwento, na inihayag na gumugol siya ng 6 na taon sa isang kumbento hanggang sa pinagsamantalahan siya ng kanyang ama noong siya ay 13 taong gulang. Ang traumatikong pangyayaring ito ay humantong sa kanyang pagiging isang patutot na pinilit na pagsilbihan ang mga lalaki at bigyan sila ng kasiyahan. Ipinagtapat din ni Yumo na minsan ay nagkagusto siya sa isang lalaking walang balbas hindi tulad ni John na may balbas. Isinasapuso ito, inahit ni John ang kanyang balbas upang mapabilib siya. Samantala, si Po Sheng ay nagsimulang magsalita ng hindi magkatugma, na nagudyok sa mga kababaihan na magtipon sa kanyang paligid, umiiyak nang mapagtanto nila na siya ay namamatay. Partikular na apektado si Dao sa kalagayan ni Po Sheng. Ilang sandali pa, pumanaw na si Po Sheng. Habang inilibing ni John ang katawan ni Po Sheng, napagtanto nilang nawawala sina Dao at Lan. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan nila na lumabas si Dao upang kumuha ng mga bagong string para sa kanyang pipa, na gustong tumugtog ng isang bagay na maganda sa libing ni Po Sheng. Habang sila naman ay pumunta para kunin ang kanyang mga hikaw sa kanilang bahay. Pagbalik sa loob, sinalubong si John ni Yumo at ng iba pang mga babae, na nakiusap sa kanya na lumabas at hanapin sina Dao at Lan. Determinado na tumulong, nakipagsapalaran si John kasama si George na sinasabi sa mga gwardya na kukuha sila ng pagkain. Habang gumagala sa lungsod, nakatagpo ni John ang kanyang kaibigan na si Terry, na sinusubukang tumakas. Hinimok ni Terry si John na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si John, hindi niya kayang iwanan ang mga babae sa simbahan. Nang malapit nang bumalik sina Dao at Lan, nakita sila ng mga sundalong Hapones at sinimulan silang abusuhin. Mabangis silang lumalaban, ngunit ang kanilang pagtutol ay humahantong sa kanilang kamatayan. Natagpuan ni John ang kanilang mga katawan na nakahandusay sa sahig. Kinuha niya ang string at hikaw ng 2 babae at bumalik sa simbahan, na naghahatid ng nakakabagbag damdaming balita sa mga kababaihan. Si John, na nalulula sa pagkabigo, ay pumasok sa kanyang kwarto. Si Mr. Mang ay pumasok sa silid ni John, iniabot ang mga kagamitang hiniling ni John at ipinagkatiwala ang kaligtasan ng kanyang anak na si Shu. Nagpasalamat si John bago siya umalis. Samantala, kumakanta ang mga estudyante para kay Coronel Hasegawa sa altar. Pagkatapos ng kanta, ipinaalam sa kanila ni Hasegawa ang tungkol sa paparating na seremonya at inanyayahan silang dumalo. Agad na naramdaman ni John ang panganib sa takot na ang imbitasyon ay isang dahilan para sa karagdagang karahasan o pang-aabuso laban sa mga batang babae. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, iginiit ni Colonel Hasegawa, na nagpapaliwanag na ang utos ay nagmumula sa mas mataas na awtoridad, na nag-iiwan sa mga batang babae na natakot. Bago umalis ang mga Hapones, binibilang nila ang mga batang babae at tinandaan na sila ay 13, kabilang si Mosquito, na hindi dapat naruroon. Si Shu, na natatakot sa paparating na karahasan, ay nagsabi sa iba pang mga mag-aaral na tumalon mula sa gusali upang maiwasan ang paparating na kakilakilabot. Gayunpaman, napigilan sila ni John at ng mga babae sa oras. Humakbang si Yumo at iminungkahi na ang mga babaeng patutot ang papalit sa mga estudyante sa seremonya. Kapag ang kaligtasan ay pansamantalang naibalik, ang mga kababaihan ay nagtitipon sa cellar upang pag-usapan ang kanilang desisyon. Nagsalita si Yumo, sinasabing utang nila ang kanilang buhay sa mga batang babae sa kumbento.
Ipinahayag niya na oras na para bayaran nila ang utang na iyon, na nagpapakita ng kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga batang mag-aaral mula sa kakilakilabot na kapalaran na naghihintay sa kanila. Dahil ito ang kanilang propesyon, sumang-ayon ang mga kababaihan na magiging mas madali para sa kanila na isakatuparan ang plano. Sa wakas ay sumang-ayon sila at humingi ng huling pabor kay John. Ibinibigay ng mga estudyante ang kanilang mga uniforme sa mga babaeng patutot na pagkatapos ay binabago ang mga ito gamit ang mga kurtina upang umangkop sa kanilang mga sukat. Samantala, nagtatrabaho sina John at George sa pag-aayos ng truck, pagmamortilyo ng plywood upang lumikha ng isang kahon para sa pagtatago ng mga bote ng alak sa cellar. Ang mga kababaihan at mga mag-aaral ay nagbabahagi ng emosyonal na sandali, nagyakapan at tinitiyak sa isa't isa ang kanilang kaligtasan. Sinimulan ng mga kababaihan na kantahin ang kanilang tradisyonal na kanta, ang Chino River View, na nagpe-perform na parang ito na ang kanilang huling sandali. Sa isang malambot na sandali, natagpuan nina John at Yumo ang kanilang mga sarili na nagbakbakan. Si John ay nagme-makeup kay Yumo at ginupit ang kanyang buhok. Naghahalikan sila at nagmamahalan. Pagkatapos, tinulungan ni John na baguhin ang lahat ng natitirang kababaihan, inihahanda sila para sa kanilang misyon. Kinaumagahan, ang mga babae, na ngayon ay nakabalat kayo, ay nagising na may halong determinasyon at kalungkutan. Binibilang sila ni George at napagtanto niyang 12 lang sila. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili, at gumawa rin si John ng buhok para sa kanya. Binasag nila ang mga piraso ng salamin at itinago ang mga matutulis na bahagi ng kanilang damit bilang sandata laban sa mga Hapones. Nang dumating ang mga Hapones upang kunin sila, nagsimulang sumakay ang mga babae sa truck. Si Mr. Mang ay desperado na sinusubukang makita ang kanyang anak na babae ngunit nakikita lamang niya ang ibang mga babae. Kapag turn na ni Mosquito, sinabi niya sa mga sundalo na hindi siya estudyante, ngunit hindi siya maintindihan at pilit siyang pinapasok. Habang umaalis ang truck, nagmamadaling pumasok si John, at binaril ng isang sundalo si Mr. Mang. Tinipon ni John ang lahat ng estudyante sa likod ng truck, itinago sila sa ilalim ng mga kahon ng alak. Nakatagpo sila ng isang Japanese checkpoint, ngunit salamat sa permit na ibinigay ni Mr. Mang, nakadaan sila pagkatapos bigyan ang mga sundalo ng isang kahon ng alak. Nagtatapos ang pelikula sa pagmamaneho ni John, determinadong nakatingin sa unahan habang siya at ang mga babae ay umalis sa Nanking, patungo sa isang hindi tiyak ngunit may pag-asa sa hinaharap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.